Hello, hello! Good morning! Yung ating Christmas tree is dapat tatanggalin na natin. Supposedly, after 3 Kings, which is January 4, tinatanggal ko na usually yung aking Christmas tree. But this year, sabi ni Habi, gusto niya wag daw munang tanggalin hanggang daw sa birthday ko. So, just imagine yung birthday ko is sa February pa. So, hindi ko daw siya tatanggalin. Hayaan na lang daw muna dyan dahil nga pinaghirapan ko itong i-decorate. Kaya dapat daw para masulit ko yung ganda nito. Kaya hayaan na lang daw muna dito. So, ayun na nga. So, dito sa loob ng Christmas decoration natin, hindi ko muna siya tatanggalin. Pero yung mga nasa labas, yun lang ang tatanggalin natin. At the same thing sa poolside natin na Christmas decoration. So, yun ang tatanggalin natin. So, ngayon, magtatanggal na tayo ng dekorasyon sa labas. Except dito nga sa loob dahil nga ayaw ni Habi muna tanggalin yung Christmas decoration dito sa loob. So, hayaan na lang muna natin yan at pagbigyan natin since maganda naman talaga siya, di ba? O, di ba? So, ayan at mag-start na tayong magtanggal sa labas. So, ang una pala nating liligpitin ay yung sa harap ng bahay dahil nga sobrang dami Decoration nating nilagay dito. Actually, hindi ko pa nailagay lahat ng decoration ko sa Pasko dito sa harap dahil nga natatakot ako baka ma-shortage yung ating power line. Kasi sa sobrang dami kaya yung ibang lights, hindi ko na nilagay yung iba. So, ayan. After pala natin nagtanggal dito sa ibang dekorasyon, saktong-sakto nagutom tayo kaya pumasok na ako sa loob ng bahay para makapagluto. So, laking tuwa ko naman na pagpasok ko sa loob ng bahay ay naguhugas na si Habi ng plato at nakapagluto na din. Kasi pag naman ng darling. Kasi pag ng sweetheart ko, naghugas ng plato, tapos nagluto pa. So, saan ka pa? So, ayan, di ba kakain na lang tayo. Ang niluto pala ni Habi is yung mga leftover meat, tapos nalagyan niya na lang ng gulay. So, after natin kumain, so, ayan, tinuloy na natin ulit yung ating pagliligpit, Way back home pala, sobrang gustong-gusto ko talaga noon na mag-decorate pag Pasko pero dahil nga walang pambili, so hindi mo din magagawa. So nakikitingin na lang kami dati sa kapitbahay namin pag merong decoration pero sobrang madalang lang naman talaga yung kapitbahay namin na merong Christmas decoration dahil nga sa hirap din ng buhay. Kaya nung dumating talaga ako dito sa Amerika, sabi ko gustong-gusto ko talaga mag-decorate. Bagay na hindi ko nagawa nung nasa Pilipinas ako. Kaya ayan, nung may chance na makapag-ayos. So, talagang sinulit ko talaga. So, ang ginagawa ko para nga makatipid ako sa aking mga Christmas decoration, ang ginagawa ko, namimili ako ng mga dekorasyon pag tapos na yung Pasko dahil yun yung time na 50 to 75% off sila kasi sobrang laki ng matitipid ko. Anyway, ang ginagawa ko dyan, hinuhugasan ko yung mga paa ng aking mga dekorasyon bago ko ilagay sa attic dahil nga maulan lately so merong mga putik yung sa ilalim banda so para malinis bago natin iakyat sa taas. So after natin maligpit ito lahat ay tinawag ko na din si Colette para ilagay ko na siya sa ating attic kasi kung sa garahe ko siya ilagay mapapadami yung tambak natin doon So malaking tulong din ang ginawa niya dahil nga since yung attic natin ayan nasa taas siya so siya ang taga-abot habang nilalagay ko siya doon sa pinakabungad para mabilis tapos saka ko na siya ayusin. So, ayan. So, ayan. Ganyan kagulo dito sa ating attic. So, finally, naiakyat na natin lahat, Good thing, tinulungan ako ni Colette iakyat lahat ito. Actually, siya ang taga-abot lahat ng mga gamit, So, ayan. So, ngayon, mag-start na tayong balutin ito, Actually, hindi ko muna siya binalot bago iakyat para mas mabilis ayusin. Dahil kung babalutin natin siya bago iakyat, mahihirapan tayo dun sa may bungad ng pintuan paakyat dito sa taas. So, ayan finally at naayos natin. Grabe, ginabi na ako sa, I think, nasa 7 or 8 PM na ako dito pa rin ako sa taas So itong box na to, ayan, actually nasira na box yan ng Christmas tree. So gaya ng sabi ko yung Christmas tree natin, hindi pa natin siya tatanggalin dahil gusto pa ni Habi So ayan, at okay na na-arrange na natin siya.
So, ayan na yung ating mga Christmas ornament. Yung iba kasi nakabox naman, so okay lang yan. Kaya, pinail ko na lang dyan sa side. So, ayan na yung mga ornaments. Hindi ko na siya binax. Nilagay ko na lang siya sa plastic para mabilis kong makita kung anong kulay. Dahil nga, usually every year, iba-ibang theme ang ginagawa nating dekorasyon. So, ang ginawa ko sa mga ornaments ko, hinihiwalay ko per color para at least pag maghanap ako next year ay alam ko gaya nito. Ito yung parang gold yan siya, yan yung pink. So nakahiwalay yung ornaments ko yan per color. So ayan na lahat So ayan, finally at natapos din. So yung iba, ayan yung mga nabili natin itong sale nga after Christmas. Ayan, mga nakabox pa yan. Ito. Yung mga lights na yan, itong box na to, ayan, mga lights yan siya na nabili natin itong sale last week ata, last week, ayan. So, ayan na lahat. So, finally at natapos na din natin. And good thing talaga, hindi ko tinapon itong malaking plastic na to, If I'm not mistaken, meron kaming in-order noon at hindi ko tinapon itong malaking plastic na to. Buti na lang talaga hindi ko tinapon. Kaya just imagine, lahat ng snowman, angel, saka reindeer, ayan, kasya lahat sa loob. So just imagine kung gaano kalaki yung plastic na to, ayan. So, laking tulong yan para iwas alikabok. So, ayan, at finally natapos na at tayo ay bababa na nga, So, ayan. So, ayan at natapos din tayo. Kaya kung napapansin ninyo, ayan, maaliwalas na tingnan at pwede pang dagdagan dahil marami pang space since maluwang nga itong ating attic. Kaya finally at natapos din nang makapagpahinga na din tayo. So, ayan na nga itong ating dekorasyon sa loob ng bahay. Gaya ng sinabi ko, ayaw muna ni Happy tanggalin. So, depende nga kung aabot pa ito ng next month. Anyway, back to story time. Kaya malaki ang tipid ko sa Christmas decoration dahil nga, gaya ng sabi ko, after Christmas, doon ako namimili ng aking mga dekorasyon kasi sobrang mura na talaga nila. So, iniisip ko na kung ano yung magiging theme ko next year or kung ano yung kulay na gawin kong dekorasyon next year. Tapos yun yung binibili ko sa mga clearance sale. So yun yung mga ginagawa ko since paiba-iba nga yung ating decoration every year kung napapansin ninyo. So ayan, naalala ko tuloy, kaya gustong-gusto ko talaga pagandahin yung aking mga Christmas decoration. Kung ewan ko kung sino dito yung makaka-relate sa mga batang 80s. So ayan, way back then, yung mga Christmas tree namin noong araw, it's either yung walis tingting tapos babalutin mo ng ano bang tawag nun, yung may kulay na papel tapos iniikot mo dun sa walis tingting or di kaya yung mga sanga ng kape or any kahoy na maraming sanga-sanga tapos babalutin namin yun isa-isa ng crepe paper ata tawag dun if hindi ako nagkakamali, yung iba-ibang kulay tapos sasabitan namin yun ng mga candies or mga snacks or kahit ano ang isasabit natin doon. Yun yung mga Christmas tree namin noong araw. Kaya ngayon syempre ay gusto natin magandang-maganda na kasi nga naranasan din natin kung ano yung mga Christmas tree natin noong araw kaya maikukumpara natin But anyway, so ayun lang, share ko lang and Happy New Year ulit and have a great day. Bye-bye!